ng Ayan. pinuno. Well, kaya nga yung mga tao doon naaabala dito sa usapin na gumagamit nga ng pulburo ng presidente kasi walang imik, walang sagot ang presidente. The closest sa sinagot niya is, I will not dignify that with a reply. Pero kasi tatlong dokumento na yung nailabas ni Maharlika at nagtatanong na ang taong bayan, teka muna, bakit despite these documents, he will not dignify it with a response pa rin? Kinakailangan na, oo o hindi. May pang-apat pala, partners, na nabas na issue itong si Maharlika. Ang issue nito ay yung bilis ng drug test na kinuha ni PBBM noong 2021. Proseso. Oo, mantakin mo na. The whole process lasted only for 2 minutes. Tapos pinakita niya yung mga drug test ni Inday Sara na parang 6 na oras. Yung isang drug test pa ata si Toby Tiangco, linggo ang lumipas bago lumabas yung resulta. Pero itong kay PBBM, abay, instant. So nagtatanong talaga siya kung talaga bang nagkaroon ng puspusan na drug test noong 2021 pagdating kay PBBM. No? Dahil nakapagtataka nga naman. No? Tapos yung mga blood test na, yung mga test na pinakita ni Maharlika, maraming mga resulta. Pero dito kay PBBM, one-liner lamang. So sabi niya, bakit ganun? No? Kung talagang honest to goodness drug testing yan. So lahat naman po yan, hindi natin sinasabi na conclusive proof na nagpupulburon nga ang presidente, pero lahat po yan ay dumadagdag dun sa pagduda ng marami na baka merong hindi inaamin ang ating presidente ngayon. Ako ang aking advice dyan bilang isang sumuporta rin kay presidente ng eleksyon, just be honest with the people. Kasi nga taong bayan naman, kung hindi ka na talaga gumagamit ngayon, mapagpatawad naman ng mga Pilipino at naintindihan nila na ang droga ay pwedeng magbago ng buhay. Pero sa panahon talaga na mga importanteng desisyon ng presidente, nakasalalay ang buhay ng ating kasundaluhan at ating mga kababayan, kung tayo makikipaggera sa isang gera na hindi natin mawawagian, abay, kinakailangan na assurance ng taong bayan na tama yung proseso ng pag-iisip at hindi nasa impluensya ng pulburon. Alam mo naman, attorney, isang utos lang ng presidente, girahin nyo yung isang bansa dyan, banatan nyo na. Naku po. Ayun, ang ibig sabihin doon, mamamatay kasundaluhan natin dahil di naman tayo mananalo. Nagkaroon na naman ng girian, naman na sinasabi ko sa inyo, no? Sabi ni Albert Einstein, insanity is defined as repeating the same thing over and over again, expecting different results. Even in physics, hindi pwede mangyari yun eh. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit paulit-ulit natin ginagawa, alam naman natin ang resulta. At partners, nakita naman natin doon sa napakahabang telephone conversation ni Biden at ni President Xi matapos ang kanilang summit noong Nobyembre sa San Francisco, bahagya lang nabanggit ang South China Sea. Hindi pa ginamit ng Amerika ang West Philippine Sea. Ang ginamit nila ay South China Sea. At ang sinabi doon sa press release ng White House mismo, ang pinag-usapan lang nila ay rule of law at number 2, freedom of navigation in the South China Sea. Ibig sabihin, bagamat ito'y agawan sa titulo, ay hindi po naghihimasok ang Amerika pagdating sa agawan ng titulo. At yan po yung consistent stand nila na they do not get involved in conflicting claims to territory. Basta hindi magkakaroon ng aberya sa paglalayag ng mga barko na nagdadala ng langis at iba pang petroleum produkto galing Middle East papunta ng Amerika, walang pakialam ang Estados Unidos. Kaya nga po yung assumption ng ating policy makers na nandyan ang MDT at re-respakan tayo ng Estados Unidos, ayan po sa 2 oras na pag-uusap, sandaling-sandali lang po binanggit ang South China Sea at ang sinabi pa ay rule of law and freedom of navigation, walang sinabi na teritoryo ng Pilipinas. No? Karamihan na pinag-usapan nila ay yun nga, yung usapin ng kalakalan. Napakadami daw ng production ng China, lalong-lalo na doon sa clean energy sector, no, na kinakailangan bawasan daw yan. Sabi naman ng China, pagdating sa isyong ito, ay hindi mo kami mapipigilan dahil kami nagdanais na umunlad bilang isang bansa. At kapag kami tinutulan mo ang aming pag-unlad, papalag kami talaga. Pinag-usapan din yung suporta ng China dyan sa Russia, no? At yung epekto nito sa buong Europa, no? At ang sinasabi naman ng China, no? Kasi binasa ko pareho yung official release ng Amerika at ng China. Ang sinabi naman ng China, talagang kinakailangan talagang mag-implement ng mga hakbang na magpapatigil talaga ng gera dyan sa Russia. At kasama na dyan yung pagre-respeto, no? Doon sa karapatan ng ilang mga bansa na kinakailangan nilang pangalagaan ang kanilang seguridad. Naging issue rin mga partners doon sa usapan na yan ng artificial intelligence, no?
So, ang kabuuan ng pinag-usapan ng 2 oras ay Russia, North Korea, ekonomiya. Halos hindi pinansin ang issue ng South China Sea at walang binanggit tungkol sa Pilipinas. In fact, hindi nabanggit ang Pilipinas mismo eh. Walang banggit. Samantalang ang Taiwan binanggit. Ang Pilipinas hindi. Ang sinabi lang is rule of law and freedom of navigation in the South China Sea. Attorney, buti pa ang US mayroong direct line of communication, di ba? Ito yung parang nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos last 2023 nung siya ay makabisita doon sa China na magkakaroon ng komunikasyon. Pero parang wala na yata ang komunikasyon. Nakapit bahay lang natin mismo. Well, nagkaroon din na kaso doon mismo si President Xi at saka si President Marcos na magkakaroon sila ng direct line. Pero I think the line is busy. Or di naman kaya may party line. Or di naman kaya PLDT, phone laging dead. Di ba? Oo. Palaging dead ang linya ng telepono. Dati yan ang tawag natin sa PLDT. Ngayon hindi naman po. No? Kasi wala ng telepono, puro cellphones na. So baka naman yun ang problema. Baka landline kasi yung sinabi nilang tawagan nila. Hindi na ginagamit ang landline. Dapat cellular to cellular na lang. O di naman kaya voice over internet. Dahil ngayon po ay 21st century na, no? Pero nakakalungkot po na ito po ang sitwasyon. Ang Amerika palaging nakikipag-usap sa China para plantsahin ang gusot sa kanilang relasyon. Ang Pilipinas tumigil na makipag-usap sa China sa paniniwala na si Big Brother America will come to our rescue. Pwede ba naman yun? Naguguluhin ng Amerika ang kanilang relasyon sa China na pinaplansya nila dahil lamang sa Pilipinas? Na hindi naman nila paniniwalaan yung ating titulo sa mga pinag-aagawang teritoryo dyan? Siyempre hindi. Kaya nga sinasabi ko, gising, gising, gising yung mga gumagawa ng desisyon. Siguraduhin natin tama pag-iisip ha, at hindi nasa impluensya ng pulburon. Ako po. Ang problema, attorney, kasi tayo, pag kinakausap natin yung Estados Unidos, laging nadidemonize itong China. Pero pag ang China naman at ang Estados Unidos ang nag-uusap, yung kanilang mga interest, no? Magkakaroon sila, mag-meet halfway siguro sila or kung ano yung mapagdesisyonan para sa ikabubuti ng kanilang mga bansa. Eh tayo, hindi pa nga tayo nakakapag-usap sa China na saan ang tahak ngayon ng Pilipinas. Well, kaya nga doon ako, linilihis nila atensyon ng taong bayan doon sa kabiguan ng PBBM administration na bigyan ng katugunan yung problema ng pagtaas ng presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at mababang sweldo. Gusto nila may kaaway tayo para isipin ng tao, sige, away na lang natin ang China. Pero tignan nyo sa buong rehiyon natin ng Southeast Asia, tayo lang talaga ang nakikipaglaban at nakikipag-away sa China. Nagsalita na yung bagong presidenteng bagong halal na presidente ng Indonesia. Pumunta na ng China at sinabi niya talagang sisiguraduhin niya na mapalakas pa halos ang samahan ng Indonesia at ang China. Nagsalita na si Anwar Ibrahim, wala kaming pakialam sa Estados Unidos. Basta kami, aayusin namin ang relasyon namin sa China. At nagsalita na rin yung Prime Minister ng Singapore na ang sabi, di niya alam bakit ang Pilipinas ay gustong magkagulo rito sa ating lugar. Ang paglalabanan kapag nagkagulo ay teritoryo nila sa Pilipinas. Dahil nga, pinagamit natin ang ating mga base militar sa pamamagitan ng EDCA. At siyempre, karamihan pa rin ng Southeast Asian countries ay talaga namang sumusuporta sa China. Kasama na dyan yung Myanmar, Laos, Cambodia. No? Hindi ko lang alam kung ano ngayon ang status ng West Timor, pero alam ko, napakalaki din ng mga pinuhunan ng mga Chino dyan sa West Timor. Kasi naalala ko yan, nagpunta dyan si Presidente, pero bago magpunta ng West Timor. Hindi, nagkaroon kami ng pagpupulong doon sa liderato ng West Timor sa Vietnam, doon sa APEC, no? Pero bago yan ay nagkaroon ng pagbisita si President Xi o yung premier ata sa West Timor at talaga namang welcome na welcome yung presidente ng China doon sa West Timor. No? So, I would say yung kabuuan ng ASEAN, sila po'y lahat nagdanais na ayusin ang relasyon sa pangalawang pinakamalakas na ekonomiya sa daigdig, ang China. Tanging Pilipinas lang po ang talagang nagsasabi na ayaw namin sa iyo, dito kami kay Uncle Sam. Merong, yan po ay resulta talaga ng kolonisasyon ng ating pag-iisip. Merong survey, attorney, according sa State of Southeast Asia 2024 na inilathala sa asia.nikkei.com, kung saan sinasabing yung mga respondents na pinagtatanong kung in case na magkaroon nga ng
kung papipiliin sila saan sila papanig, no, dito sa mga rival superpowers na ito, at mas pinili nila ang China kumpara sa Estados Unidos. Mga ano to ha, ang sinurvey nito ay yung mga taga-ASEAN. So, Association of Southeast Asian Nation, at kabilang po ang bansang Pilipinas dyan. Pero yung mga kapitbahay natin, iba yung preference. Siyempre, no? At lumalabas na tayo lang talaga maka-Amerikano dito sa rehiyon. Dahil nga, sinakop ang ating pag-iisip ng mga Amerikano. Kung mga Espanyol, hindi tayo pinagsalita ng Espanyol. Manarariyan man sila sa Pilipinas at ginagahasa ating mga kababaihan, hindi nila tayo pinilit na magsalita, napilit na magsalita ng Espanyol dahil talagang nanatili sa ating isipan ang lengguwahe nating nakaugalian na, no? Tagalog, Cebuano, Chabacano, kung ano man yan, no? Pero ang mga Amerikano, dahil natutunan sila sa ganyang karanasan ng Espanya, ay talagang ninais nila na sakupin muna nila ang ating pag-iisip sa pamamagitan ng public school. Kaya nga po tayo ngayon, colonial mentality ang tawag. Tayo lang ang may ganyang colonial mentality sa buong Southeast Asia. Dagdag ko lang, attorney. Dito sa huling survey ng State of Southeast Asia, 50.5% ng mga respondent mas pinili ang China. 49.5% naman mas pinili ang Estados Unidos. First time ito na nakakuha ng suporta ang Beijing mula nang inumpisahan ang survey last 2020. Last year po, 2023, mapapansin natin dito na 38.9% mas prefer nila ang China kumpara sa US, 61%. So kumbaga last year mataas talaga yung US pero biglang sipa ngayon yung nakuhang suporta ng mga taga-ASEAN dito sa China. At ang pinakamalaking nito, attorney, sa 10 bansa dito sa Southeast Asia, yung Malaysia, Indonesia, and Laos ang may pinakamaraming respondents na nagsabi na mas pabor sila sa China, lagpas sa 70%, no? And itong mga bansa na ito ay pangunahing nakabenepisyo din sa Belt and Road Infrastructure Initiative at trade relations sa China. Kaya nga nung ako'y inimbita ng mga Chino para magbigay ng suhestyon kung paano mapapabuti ang ating relasyon ngayon ay napakasama, ang sabi ko, yung Belt and Road Initiative nyo, huwag niyong ibigay sa kaibigan nyo na. Ibigay nyo sa Pilipinas na kinakailangan yung i-capture ang isipan at ang puso. Dahil kami talaga na-brainwash ng mga Amerikano. Na ang Amerikano lang magtataguyod ng aming interes. Tignan mo nangyari dyan, Laos, Malaysia. Sandamukal ang proyekto ng Road and Belt Initiative dyan. Gaya ng release ng tren na magkukonek mula Malaysia all the way to China at galing sa Laos all the way to China. Gawa na yung release na yan Yung tren na yan. Yan po ay bullet train, ultra-modern. Hindi naman ganun kamodernong Laos, no? Pero meron silang ultra-modern train na ngayon, sasakay ka na lang ng tren, pupunta ka na ng China. At saka hindi lang yan. Yung kanilang tren ay ginagawa nila in a way na hindi lang pasahero ang kanilang po pwedeng dalhin, kundi mga kalakal din. So multipurpose yung kanilang mga tren. Hindi siya narrow gauge, kung hindi yung malawakang gauge para pati mga produkto po pwedeng dalhin sa China. Ayan yung graph, attorney, ng sinagawa nilang survey kung saan talagang lamang na lamang yung Estados Unidos kung papipiliin. Dati. Pero ngayon, dikit na dikit na. Dikit na dikit na. At nakikita rin kasi nila kung paano tratuhin ng Estados Unidos ang kanilang mga aliado, no? Gaya ng Ukraine. O anong ginawa nila? Pinabayaan nila Ukraine, pinangakuan at hinayaang mamatay sa battlefield. Sa pamamagitan ng isang mensahe, inihayag ni Pastor Polo Sikibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na hindi niya inaasahan ang kawalan ng katarungan, lalo na sa kanyang sariling bayan. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito, na aabot ako sa ganitong klaseng panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. At sa gitna ng walang tigil na pangigipit at panguusig at walang basehang akusasyon na ibinabato sa kanya, ay binasag na ni Pastor Polo Sikibuloy ang kanyang katahimikan at nanindigan na puro kasinungalingan ang mga ito.
Giit ng butihing pastor ang kanyang kasalukuyang aksyon ay upang protektahan ang kanyang sarili. Mga kaibigan at mga kababayan, ito pong aking kinakaharap ngayon. Paliwanag ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kasong ito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nangyayaring ito sa kasong ito na napakasimple lamang po ng kasong ito. Simple case lang po ito na 4 taon nang nakabinbin dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Ayon pa kay Pastor Polo, handa siyang harapin ang mga kasong inihain laban sa kanya, pero sa tama at legal na proseso lamang. Pero dahil sa banta ng extraordinary rendition, ay kailangan niyang proteksyonan ang kanyang sarili. Ngayon, ako po ay hindi nagtatago sa kasong itong napakasimple. Malayo po yun. Kayang-kaya ko pong harapin yan. Kaya ko nga harapin sa Amerika kung dadaan lang sila sa tamang proseso. O ito pang sa aking sariling bansa. Naging complicated po ito sapagkat ang lahat ng ginagawa nilang ito, patibong po. Bakit ginawa nilang available dito sa Davao? Para ko'y lumitaw at pumunta doon. Tapos naghihintay yung Sergeant at Arms na may warrant of arrest. Dadalhin din ako sa Maynila. Pagdating doon, yun po ang endgame. Extraordinary rendition pa rin. Babagsak pa rin ako sa kamay ng mga puti. Gusto ko bang o hindi? Ayon pa kay Pastor Polo, ito ay sa ilalim ng gabay at proteksyon ng amang makapangyarihan. Mga kaibigan, yan po ang iniiwasan kong mangyayari sa akin sapagkat I am preserving myself. Ito po ay wisdom ng Panginoong Diyos to preserve myself. Iniingatan po ako ng Ama na hindi ako pupunta sa patibong ng tao para mangyari ang kanilang gustong gawin sa akin, na kanila akong bawian ng buhay sapagkat ako'y hadlang sa kanilang mga plano. Yan po ay pag-iingat ng banal na Diyos sa akin. Muling ipinaalala at binigyang diin ni Pastor Polo sa kanyang mga taga-suporta at sa buong Kingdom Nation na ipagtatanggol niya ang kanyang karangalan at hindi magpapasako sa kawalan ng katarungan at pangapi. Bansang kaharian. Tandaan po ninyo, ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit, kinunan ng katarungan, kinunan ng hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na, basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yun. Yun lang man po. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Ama at naway manumbalik ang kapayapaan, ang katarungan, justisya sa bansang ito. Salamat po. Well, alam mo, nabanggit ni Pastor Kibulo yung extraordinary rendition. Bigyan ko kayo ng konting diskusyon dyan. Kakaibang Amerika. Sa buong daigdig, ang kidnapping ay kriminal. Yung pagkuha na labag sa consent ng isang tao, yan po'y criminal act. Yan po'y unlawful detention. Pero, kasi kung meron kang kaso, kinakailangan ng warrant of arrest, tama. Pero ang problema, minsan, yung tao ay sa labas ng jurisdiction ng Amerika. So, kinakailangan magkaroon ng cooperation dun sa estado kung saan yung taong gusto mong hulihin at saka yung estado na gusto siyang litisin. Sa ibang mga bansa gaya ng South Africa, ang naging desisyon ng kanilang kataas-taasang hukuman, hindi po pwedeng itama ang pagkakamali sa pamamagitan ng isang maling pamamaraan. Ito'y isang high-ranking officer ng apartheid, yung talaga namang racial discrimination sa South Africa na kinidnap sa isang karatig na bansa para maliti sa South Africa. At sabi ng Constitutional Court ng South Africa, mali ang pamamaraan,
hindi po pwedeng mabigyan ng recognition ng hukuman. Pero sa Amerika, iba po ang naging desisyon ng Korte Suprema. May isang DEA agent na napatay ng mga drug lords sa Mexico, tinorture siya, at para siya ay matorture ng matagalan sa ilang araw, kumuha sila ng doktor, si Dr. Makin Alvarez, para kada araw ng torture, matapos sa isang araw na torture, gagamutin siya para bukas torture na naman. Hindi mahuli-huli ng mga Amerikano yung drug lords. So anong ginawa nila? Nagbayad sila ng kidnapper sa Mexico, pinakidnap si Dr. Makin Alvarez at dinala sa Estados Unidos. So ang buong akala ni Dr. Makin Alvarez, dahil ang akala niya merong rule of law dun sa Amerika, na mapapawalang bisa yung kanyang pagpapaaresto dahil yan ay naganap dahil nga sa kidnapping. Abay, ang naging desisyon ng Korte Suprema, kataas-taasan ng hukuman ng Korte Suprema, ay taliwas sa naging desisyon ng South African Constitutional Court. Ang sabi ng Amerika, main pa. Malay namin, pakialam namin kung paano nahuli yan. Basta importante, mabigyan siya ng patas sa pagliliti sa Amerika. Na mali. Yan din kasi yung ginawa ng Israel matapos nga ang, kailan lang to ha, tapos na ang pangalawang pandaigdigang digmaan, yung Eichmann na isang trusted leader ni Adolf Hitler, abay tumanda na sa Argentina. At siya ay nagkaroon ng bagong identity. At nung na-discover ng NOSA na nandun siya, sinubaybayan. Tapos, nung tama na ang pagkakataon, diniroga at dinala sa isang private plane papunta ng Israel. Ang sabi rin ni Eichmann, teka muna, kinidnap ako. Bakit merong dapat matanggal, ma-decouple yung jurisdiction ng hukuman ng Israel? Ang sabi rin ng Israel, quoting yung Kerr versus Illinois na kauna-unahang desisyon ng Amerika na main pa, wala kaming pakialam kung paano na ako ang jurisdiction sa pagkatao ng akusado, importante mabigyan siya ng due process, ayun, tinanggap din ang jurisdiction ng hukuman. So, yan po ay kidnapping para magkaroon ng jurisdiction ang American courts. Yan ang kinatatakot unang-una ni Pastor Kibuloy, na bagamat merong extradition treaty at ang talagang sabi ng Korte Suprema doon sa kaso ng Makin Alvarez, hindi dapat mangidnap kung merong extradition treaty. Dapat sundin ang extradition treaty. Dahil bakit ka pa mangidnap? Meron ka namang proseso na pagdadaanan kung gusto mong makuha yung pagkatao ng isang mamamayan na nandoon sa isang teritoryong foreign. No? Pero binaliwala lahat yan. Okay? Kidnap is the name of the game. Yung rendition naman po, dahil ang torture ay pinagbabawal sa Amerika at pinagbabawal din po yan ng Convention Against Torture, yung CAT na tinatawag, na merong obligasyon ang lahat ng estado sa buong daigdig na kapag nagkaroon ng balita ng torture, dapat paimbestigahan, litisin at parusahan ang mga nanonorture. Ang ginagawa nila, dahil hindi sila po pwedeng mag-torture sa Amerika at mga partners yung waterboarding na pahihigain na nakatiwali yung tao, tapos buhusan ng tubig na meron ditong sa bibig ay merong tela para ma-simulate yung feeling na ikay nalulunod. Dito pala yan, dito sinimulan sa Pilipinas, itong Philippine-American War. Pero anyway, balik tayo dun sa usaping torture. Dahil nga bawal ang torture sa Amerika, at meron talaga silang batas na nagpapataw ng barusa, lumang batas na yan, at pwede rin mag-award ng civil damages ang Korte ng Amerika kahit saan nangyari ang torture laban doon sa mga nanorture. Ang ginagawa nila, kinikidnap na nila para makuha yung jurisdiction sa pagkatao, dadalin pa sa isang tinatawag na black site. Isang dayuhang bansa kung saan doon siya ito torture. At alam nyo ba, pinaghihinalaan nila na ang Subic Bay ay isa sa mga black sites na dyan dinadala ng mga Amerikano yung gusto nilang i-torture para hindi sila maparusahan sa batas ng Amerika. So yan ang kinatatakot ngayon ni Pastor Kibuloy. Yung kidnapping as a means of acquiring jurisdiction over his person na talagang may desisyon ng Korte Suprema, ang desisyon ay main pa. Malay namin, pakailam namin kung paano nakuha ang jurisdiction sa pagkatao ng taong bayan. At pangalawa, yung extraordinary rendition na dadalhin siya sa isang bansa na notorious for torture kung saan siya ito-torture bago siya dalhin sa Amerika kung buhay pa siya. Kasi napakarami namang namamatay na matapos matorture ng mga Amerikano. Kaya masisisi nyo ba si Pastor Kibuloy na bagamat handa naman siyang humarap sa mga kaso sa Pilipinas, ang kanyang suspetsya kapag siya'y nahuli na,
dire-diretso na yan papapadala sa Amerika. Eh ang problema, mabuti po kung dediretso siya sa hukuman ng Amerika dahil nung unang beses na sinampahan siya na wala namang mga katibayan na kaso, frivolous case, eh dinismiss ka agad ng hukuman. Eh paano kung matapos siya makidnap, eh subject siya to extraordinary rendition, i-torture at tuluyan ng mamatay. Kaya ito yung konteksto ng sinabi ni Pastor Kibuloy na mamamatay ako pero okay sa kanya kung Pilipinong papatay. Ang ayaw niya, yung Amerikano ang papatay sa kanya. Ang problema po ni Pastor Kibuloy, talaga napakatalik niyang kaibigan ni Presidente Duterte. At dahil siya ay nagbigay ng boses kay Presidente Duterte, yan po ang dahilan kung bakit sinusupil nga ang SMNI. Ang aming karapatan ng malayang pananalita at karapatan ng malayang pamamahayag nang mawala ng boses ang Presidente Duterte. Hindi naman nila alam, merong internet at saka hindi nila alam, matagal na nating hindi inaasahan ng traditional media. Kaya naman, ang mga vloggers ngayon ang talagang pinakikinggan ng taong bayan para sa alternatibong mga balita at mga katotohanan. Hindi na po masusupil ang katotohanan, masusupil man ang karapatan, ang katotohanan ay hindi. So yan po malinaw ha. Kung patas ang laban, sisipot siya. Pero hindi po patas ang laban ng mga Amerikano. Dokumentado po yan na legal sa kanilang mangidnap. Dokumentado po yan na ginagawa ang extraordinary rendition. Bakit naman sila papayag? Siyempre po, naintindihan natin ang sentimiento ni Pastor Kibuloy. Nais na niyang mas mabuti pang patayin na siya dito sa Pilipinas, sa kamay ng mga Pilipino, kesa mga dayuhan pa ang pumatay sa kanya. Sana po, malinaw yan. Attorney, kung gagawin yun nila, so pwedeng mag-react dyan yung ating pamahalaan para pigilan, oy, bawal yan dito sa amin. Well, alam mong ginawa ng Argentina, nagprotesta rin sila doon sa pagkidnap kay Eichmann. In fact, nagkaroon talaga ng lamat sa relasyon nila kasi yung pagpasok ng Mossad sa teritoryo ng Argentina, yan ay labag sa soberenya, jurisdiction ng Argentina. Pero wala silang nagawa. Diba? So, miski tayo po ay magreklamo dahil pinakamalakas ngayong bansa sa buong daigdig ang mga Amerikano, gagawin nila ang gusto nila. Kahit ano pang ngawa ang gawin natin. So, alam mo sa Amerika, kahit anong ngawa natin, nasakluluhan tayo, hindi tayo sinasakluluhan. Kahit anong gawin natin ng ngawa, tututol sa kidnapping as a means of acquiring jurisdiction over the accused, hindi rin tayo pinakikinggan. Kaya naman natutuwa ako na meron na ngayong bansang Asyano, China, na nagcha-challenge doon sa status ng Amerika bilang pinakamalakas at pinakamayamang bansa sa daigdig, na nagpapakita na yung mga sunod-sunuran dati, yung mga inaapi dati, yung mga sinasakop dati, ngayon, taas noo, naninindigan laban sa Amerika. At kami po dito sa SMNI, kabahagi po kami ng mga mamamayang taga-Asya na naninindigan taas noong nagsasabi, hindi na kami pagpapasakop dyan sa mga Amerikanong yan. Kumbaga, attorney, handa nilang baliwalain at bastusin nitong Amerika yung batas ng isang bansa para makuha lang yung kanilang interes. Hindi lang bansa, yung soberenya at jurisdiction ng bansa. Baliwala sa kanila yung tinatawag na pagkapantay-pantay ng mga estado. Dahil sa kanilang isipan, kami pa rin ang pinakamalakas, ang masusunod ang gusto namin. Attorney, tsaka si Pastor Pilipino. At ang Philippine government ay nakikipagkaibigan ngayon sa US government. Eh, sa ganang gayon ang ginagawa nila, eh yan ba gusto nating kaibigan, attorney? Mga Amerikanong ganun ang ginagawa sa ating kapwa Pilipino? Hindi ko nga maintindihan asan niya pagkakaibigan na yan. Bakit yung ating digmaan na Philippine-American War, isa sa pinakamadugoong digmaan sa buong daigdig at isang digmaan na talagang lantaran na binaliwala yung batas pantao na umiiral kapag merong labanan, lalong-lalo na yung prinsipyo na hindi dapat tinatarget ang mga sibilyan. Nagbigay ng order ang mga Amerikano dyan po sa Samar, patayin lahat ng may buhay, kasama na doon yung mga kahayupan. Wala na silang distinction kung tao yan o hayop, patayin basta humihinga. Baka pati nga halaman, gusto nilang patayin na kaya lang hindi umiingay pag pinatay. Parang meron silang thrill na nakukuha kapag merong umiiyak na Pilipinong pinapatay na walang awa. O, di ba? Saka yung Balangig bells, ninako pa sa atin. Pangnakaw, no? Buti nilang naibalik na sa panahon ni Presidente Duterte. Kumbaga, ito yung mga kasaysayan, attorney, na ginawa ng Estados Unidos sa ating bansa na, naalilimutan na ba ulit ng ating mga kababayan o yung mga nasa pamunuan? Kasi nga, yung Philippine-American War, pilit nilang itinago sa atin yan. Ako, nung ako'y lumalaki at nagpunta sa
high school. Iba naman ang bersyon na narinig ko na una-una, si Magellan na discovery tayo. Pwede ba naman tayo madiscovery? Gumagawa na tayo ng rice terraces, nakatira pa sila sa kuweba sa Europa. Pangalawa, tayo ay sinalba ng mga Amerikano sa kamay ng mga Espanyol. Ang katotohanan, binili tayo dahil tayo ay strategic ang ating lokasyon. Tayo ay, kumbaga gagawin nilang jumping board papunta sa Asia, lalong-lalo na sa China. Kaya nga ngayon, tayo ay isang unsinkable warship para sa Amerika. Ngayong natupad na ang kagustuhan ng mga Amerikano na magkaroon ulit ng base militar dito na swerte sila ngayon. Dati nagbabayad ng upa, ngayon wala man lang bayad ng upa, tayo pa ang nagpagawa ng mga base militar. Gising, gising, gising! Wala pong dayuhan na talagang itataguyod ang pangnasyonal na interes ng ibang lahi. Tanging Pilipino lang ang pwedeng manindigan para sa ating pangnasyonal na interes. At wala po tayong interes na makipag-away sa ating kapitbahay, lalong-lalo na kung yung kapitbahay natin ay pwedeng mamuhunan at ang ating numero unong bansa pagdating sa kalakalan. Batas na nakakarami. Sabi dito ni Flor de Lis, at ang Amerika din ang number 1 na sumisira sa kalikasan at nakikialam sa mga planeta na tahimik ang mga scientist na yan at totoo hindi lang sa lupa sinira sa pamamagitan din ng war. Oo. Madami rin ang homeless and jobless sa Amerika. Dami nang nagsasara ng mga businesses. Totoo, talagang wala, parang pagka ikay nasa Amerika, parang walang buhay ang kanilang ekonomiya. Ang magsasalba sa kanila si Tesla at saka ang AI, no? Pero ang Tesla, naunahan na rin ng mga Chinese car manufacturers, no, pagdating sa sales. Saka mapapansin mo, attorney, lahat ng mga negosyante rin, di ba, nag-pivot to Asia na rin sila, pumunta na rin sila dito sa, lalo na sa China, nakikipag, sila, Kasi kalakalan. hindi lang malaking populasyon ng Asia, may pambili pa. Correct. Yan ang diferensya. Mas maraming pambili ngayon ng mga Asyano kaysa sa mga Amerikano. Kaya ang Tesla, pinakamalaking factory, nasa, ang tawag dito, sa Shanghai. O ang Apple, ang pinakamalaking factory ng Apple phone, nasa China rin. No? Although nagbukas na rin sila sa India dahil ang India ay nagiging masiglang bansa na rin. Hindi ako magtataka kung mag-uunahan para sa number 1 na pinakamayamang bansa sa susunod na 10 taon ay ang China at ang India at magiging number 3 na lang ang Estados Sa Unidos. Hong Kong, attorney, ang dami mga Tesla na mga sasakyan. Parang common lang sa kanila yung mga Tesla doon. Hong Galing Kong, China. Shanghai yan. Oo, galing Shanghai yan. Bagamat ito'y American company, manufactured doon sa pinakamalaking factory ng Tesla na nasa Shanghai. At saka sa retail naman, attorney, sa Shanghai, napuntahan namin yun Yung Nike store number 1, nandun pala at pinakamalaki sa buong mundo. Kaya nga, Sa hindi po Shanghai. pwede na makipaggera ang mga Amerikano sa China. Yan ang pinakamalaking bumili ng kanilang mga produkto. Baka mawala lalong mga trabaho sa Estados Unidos kung gagarahin nila at pagbabawal na ang kalakalang kapanig ng Amerika at ng China. Sabi dito ni Mia Poche Partners, masyadong sinisiksik ng iba ang mga sarili nila sa Amerika. Ang taas ng tingin nila pero mga American, mas mababa pa sa aso ang tingin sa ating mga Pilipino. Tingin ko Tumpak. yan kasi nung panahon na tayo ginera nila, no? Dinadala nila yung mga katutubo natin sa Amerika na dinidisplay na para mga hayop. Tama. Sana may gumawang pelikula dyan na tungkol doon sa mga katutubo na dinisplay na parang hayop sa Amerika ng mga panahon na yun. Alam mo, kaya ako talagang namulat ang mata ko dyan. Hindi dahil sa edukasyon ko sa Pilipinas. Abay, nagpunta pa ako sa Estados Unidos para ipagpatuloy ang aking pag-aaral matapos na bantaan ng buhay ko ng mga teroristang CPP-NPA dyan sa UP. At buti na lang, nakarating ako doon sa University of Michigan na talaga naman yung sinakop nilang Pilipinas ay ang nagbukas ng UP at nagsimula ng public school ay mga taga-University of Michigan. So ang dami nilang mga resources na dinala doon sa historical library. No? Na ang tawag ay Bentley Library for Rare Books. At saka doon sa main library. Doon ko nakita yung mga sinusulat ni... sino ba yung yung author na nagsumulat ng classic author na American literature, si, ako nakalimutan ko ng pangalan, pero sikat na sikat yan na nobelista na talagang nanguna laban doon sa imperialismo ng Amerika dito sa Pilipinas. No? Mark Twain. Naku, grabe pala ang pagtutol ni Mark Twain nung panahon na yon na sinasakop ng Amerika bilang isang imperialista ang Pilipinas. At doon ko rin nakita yung mga larawan kung saan dinidisplay nila mga Pilipino na parang mga unggoy. Yan ang tingin nila sa atin. Tapos alam mo ba, ako'y nag-research tungkol dun sa pagkatalo natin sa arbitration dyan sa Miangas, yung Palmas Island.
Na yan ang numero unong kaso na binabasa ng mga law students sa international law. Yan ay isla na pinagagawa ng Pilipinas at ang Netherlands, natalo tayo. Kasi mga kano hindi marunong sa international law. Alam mo ang description nila doon sa mga Pilipinong nakita nila sa Palmas? Semi-deranged, semi-sick Grabe. ng mga tao. Mga siraulo daw tayo. Speaking a dialect which is a mix of Spanish and Filipino, Chabacano. Sa Mindanao. Mga loko-loko talaga yung mga imperialista, mga Amerikano. Tawagin tayo ng semi-sick, semi-deranged. Excuse me, kayo yan, no? Kayo nga yung biglang namamatay ng mga kabataan sa eskwelahan ngayon, no? Using automatic rifles, no? Sinong loko-loko ngayon? Kami o kayo? Tsaka yung drug use sa US attorney, no? Grabe, rampant. Rampant talaga kasi wala sila masyadong pangil pagdating sa enforcement ng droga. Isa yan sa pinag-usapan ngayon ng Amerika at saka ng China eh. Kasi yung fentanyl na dapat piniprescribe nagiging addicting na ngayon sa Amerika. At syempre, yung paggawa naman ng fentanyl nanggagaling sa China. Pero nagpakita ng China ng kooperasyon para nga supilin yung supply ng ingredient sa paggawa ng fentanyl. Alam mo, nagbalita sa akin yan, yung isa bang Pilipino na head ng NBC News. Kasi 3 yang Pilipino na strand sa Amerika, sa China, nung dineklara ang martial law. Si ating ambassador ngayon, Jaime Flor Cruz, yung dating ambassador na si Chito Santa Romana, at itong NBC, hanggang ngayon, siya ang bureau chief ng NBC News. At isa sa kanyang binalita nung kami nagtanghalian na dyan sa Beijing kailan lamang ay yung kanilang reporting on fentanyl sa China na nagpapakita na tumutulong naman talaga ang China para masupil nga itong illegal na kalakalan pagdating sa fentanyl. Ang daming issue. Tsaka dapat mamulat tayong mga Pilipino attorney. Ang problema sa atin, yung history, agad natin nakakalimutan eh. Meron tayong Diba? amnesia eh. Kita mo yung sinasabi kong gentleman's agreement pagdating sa West Philippine Sea na status ko. Ayan, linabas ko na yung mga ilang sa mga link na alam mo nangyari yan, nagtestigo si Delphine Lorenzana sa Kamara nung ako'y congressman pa at deputy minority floor leader at dahil doon ay naroon ako sa Committee on Appropriations meeting ng Defense dahil ang deputy minority floor leader, lahat ng komite ex officio member ka. At kapag kayo naroon, dahil ako naman ay senior deputy minority floor leader, ako unang-una nagtatanong. So kaya hindi ko makalimutan yung gentleman's agreement na yan. Baka ako pa nga nagtanong dyan eh. Tanda ko na naroon ako, pero may posibilidad. Ako pa nagtanong kay Delphine Lorenzana niyan. Kasi nga, ang parliamentary procedure, unang magtatanong ang minorya. At dahil ako nga ay palaging naroon sa mga hearing, maski wala si Congressman Suarez na aming minority floor leader, ako binibigyan ng pagkakataon na magtanong ng una. So, paano ko maiimbento yan? Tandang-tanda ko yan. No? At kaya nga ang sinabi ko, nadatnan ko na yan nung ako'y spokes dahil congressman pa ako, yan ay nabuo na. At ang naging author nga niyan ay si Alan Peter Cayetano. Huwag kayong mag-alala, pag inaksaya nila ang pera nating mga nagbabayad ng buwis para sa walang saysay na Senate hearing, isang pahina na po ng internet link ang aking nakalap tungkol dito sa gentleman's agreement. Wala pong sekreto yan at yan po talaga ay katotohanan. At naging dahilan kung bakit naging mas mapayapa po ang samahan ng China at ng Pilipinas noong panahon ni Presidente Duterte, kung saan nagresulta naman itong mapayapang relasyon nito sa napakalaking pamumuhunan at pangangalakal, pati na yung pagdating ng mga turista galing sa China na ngayon nawala na parang bula. Bakit nga naman sila pupunta sa Pilipinas? Inaaway sila ng mga Pilipino. So may concern talaga sila na kapag sila'y pumunta ng Pilipinas, baka bugbugin sila ng mga Pilipino kasi pinagalit ng gobyerno natin ang mga Pilipino laban sa China, no? Tsaka may nagsabi, may nakita kong post attorney sa social media na kung ikaw raw ang Amerika at nagkagulo, sino ang kakampihan mo? Mayroong option dito, attorney. Yung Pilipinas na may utang sa'yo o yung China na pinagkakautangan mo? Siyempre, Sino ang pipiliin? Ang dali naman yan. No? Basic. Ang daling sagutin yan. Anyway, tignan natin dahil papunta po sa Estados Unidos ang ating presidente para sa trilateral talks sa panig ng Amerika, Pilipinas at ng Japan. Mga kababayan, ano bang inaasahan natin sa mga Hapon? Unang-una, hanggang ngayon, hindi sila nagbabayad ng danyos dahil walang aba nilang ginahasa ang mga kababaihan ng Candaba, Pampanga
nung panahon na sigurado na silang matatalo sa gera. At ngayon po, dinulog namin sa UN yan. At meron talagang desisyon na kinakailangan magbayad ng reparasyon ang Hapon dahil sa kanilang panggagahasa ng mga kababaihan natin. Mga malilibog, mga nanggahasa, at ayaw ngayong magbayad ng reparasyon, sinita na sila ng UN, hindi pa rin nagbabayad. Yan ba ang inaasahan yung sumaklolo sa atin? E nung minsan, ginahasa na nila na walang awa ating mga kababaihan? Di ba kaya tayo dapat nag-aaral ng kasaysayan nang alam natin kung paano tayo tinrato ng isang lahi, lalo na ng mga Hapon, nung panahon ng digmaan? Ang aking nanay, sumalangit ang kanyang kaluluwa, pero nung buhay yun talaga, hindi talaga sumakayon sa Japanese car. At napakahirap kasi dito sa Pilipinas talaga naman Toyota, Nissan, ang talaga sinasakyan natin. Ay nako, hindi. Bumili kayo ng European, bumili kayo ng Amerika, hindi ako sasakay sa Japanese dahil nakita niya yung karahasan na pinakita ng mga Hapon sa mga Pilipino. Nakakita raw siya ng mga sibilyan na pinatay using bayonet ng mga Hapon. At kaya naman, ang nanay ko, talagang colonial mentality, isa siya talaga doon sa sumalubong kay MacArthur nung bumalik si MacArthur. No? At kaya, gaya ng maraming mga Pilipino na kaidaran niya, talagang colonial mentality sila dahil nga nabuhay sila, nakita nila yung kung paanong kalupitan ang pinakita ng mga Hapon sa atin at yun nga, na dahil nga natapos ang digmaan, Amerika ay nag-drop ng atom bomb sa Nagasaki at Hiroshima, ayun, natapos ang gera. Ibig sabihin, naging colonial mentality sila dahil tinaraw nilang na utang na loob na natalo na yung Hapon, natigil na yung karahasan. Ngayon, inaasahan natin ang Hapon ang sasaklolo sa atin. Ano kayo, hibang? Baka gahasain na naman kayo ng mga sakang ng mga Hapon na yan. Di ba? Oh. Attorney, bukas, April 9, ay gugunitain na naman itong araw ng kagitingan. Ano bang dapat na tandaan? Kasi lagi nating sineselebrate ito, lagi nating kinakommemorate ito. Yet parang, ano ba, naaalala pa ba natin yung kasaysayan natin? Sa mga... Ang kasaysayan, nanindigan tayo laban sa karahasan ng mga Hapon na ngayon na inaasahan nating magiging kakampi natin laban sa China, nahihibang. Inaalala natin yung mga ninuno natin na pinatay na walang awa ng mga Amerikano. At ngayon, inaasahan natin ang mga Amerikano mamamatay para sa Pilipino, nahihibang. Inaalala natin yung mga ating mga ninuno na inalay ang kanilang buhay para tayo maging kauna-unahang republika sa Asia laban sa mga Espanyol. Mabuti nilang Espanyol ay wala ng lakas. O dyan po sa Cebu, nagiging kolonyal na naman ang mga Espanyol. Ikukwento ko po kung anong ginagawa nila sa mga ordinaryong mamamayan dyan sa Daan Bantayan. Abangan nyo po kung paano nagkakaroon ng partu ang Spanish colonialism dyan sa maliit na bayan na Daan Bantayan. Okay? Abangan nyo po yan sa susunod na mga episodes ng Pulso ng Bayan. Sabi, dami nang naliliwanagan, Attorney Harry, dito sa ating chat box sa YouTube. At bumalik si MacArthur, halos panalo ng Pilipinas, umalis yun. Siya na binomba tayo. Magaling, sabi Attorney ni Lenny Fermin sa ating YouTube stream. Oo, at sabi din dito, Attorney Roque, hindi sasama ang mga Japanese soldiers sa war ng Philippines dahil bawal ang war sa amin. Mukhang si Mia ay nasa Japan ngayon, Attorney. Alam nyo, talagang nangyari dahil natalo nga ang Japan, dahil binomba sila ng nuclear bomb, dinisarmahan sila ng Amerikano. Kaya talaga walang hukbong sandatahan ng Japan. At kaya nagkaroon ng base militar ang Amerikano, lalong-lalo dyan sa Okinawa, kasi nga, sabi ng Amerika, sagot ko ang depensa ng Japan, wag na kayo mag-alala. Pero siyempre, ang ulterior motive ng Japan, ng Amerika, baka mamaya lumakas muli ang Hapon at maging aggressor na naman. Gaya na nangyari ng World War II, mantakin mo, nakipag-alyansa sa mga Nazi. Sila naging Nazi ng Asia, huwag niyong kakalimutan yan. So kahit gaano magpabango ang mga Hapon, huwag niyong kakalimutan na ating kasaysayan, kakampi ng mga Nazi yan. At kung ganong kalupit ang mga Nazi, ganyan din kalupit ang mga Hapon. Hindi nila makakailaya. Hanggang ngayon nga, no? Sila daw ay naniniwala sa rule of law. Bakit hindi kayo sumunod sa desisyon ng UN na kinakailangan magbayad kayo ng reparasyon doon sa mga kababaihan? Ilan na nga lang ang nabubuhay na walang awa niyong ginahasa nung pangalawang pandaigdigan digmaan.
Nasa ng inyong kaluluwa? Nasa ng inyong mga konsyensya? And yet ngayon, gusto nyo kaming paniwalaan na didepensahan nyo kami? Mga manggagahasa! Yan ang tawag sa inyo. Huwag niyong kakalimutan yan. At meron akong desisyon ng UN na nagsasabi niyan. O, di ba? Bakit Papalag ba kaya kayo? laging nakakalimutan, attorney, yung kasaysayan? Ito ba'y dahil din sa impluensya na gagawan tayo daw ng mabuti? Halimbawa, kagaya sa Estados Unidos, grabe yung mga ginawa. Si Pangulong Rodrigo Duterte noon, lagi niyang pinapaalala sa atin. And ngayon, nakikita na naman na ganito yung trend, ganito rin yung ginawa nila noon na kumbaga nililin lang tayo pero yet hindi pa rin tayo natututo. Ito ba'y impluensya dahil mahilig na tayo masyado sa mga Hollywood ng mga pelikula na laging bida itong mga Amerikano? Kasi nga nasakop ang ating isipan. Ginamit nila yung public school systems na itanim sa ating isipan na ating kaibigan ng mga Amerikano, samantalang ang pagturing nila sa atin ay mga animal na ini-exhibit sa mga perya ng Amerika. Kaya nga dapat balikan natin yung mga naging karanasan ng katutubo natin. Ginawa silang parang animal na aliwan na tinitignan sa iba't ibang perya sa Amerika. Si Mark Twain po talagang binanatan yan noong mga panahon na yon. Alam mo, nakakaaliw talaga. Binabasa ko yung mga diary ng mga panahon na yon doon sa University of Michigan Library. Talagang nanggagaliiti ako sa galit. At kaya naman namulat ang aking mga mata dahil nabasa ko mismo yung mga primary materials dyan sa University of Michigan kung paano nila tayo pinaglupitan na kasing lupit din ng mga Hapon ng pangalawang pandaigdigang digmaan. Ngayon, nagkakampihan ang dalawang bansa na sumakop sa atin at nagsasabi, didepensahan namin kayo. Hello! Hindi po kami nahihibang. Hindi po kami nakakalimot sa aming kasaysayan na pinakamadugong digmaan ang Philippine-American War at ang Second World War at pinaglupitan po kami ng mga Hapon. Saan na kaya napunta, attorney, yung friends to all, enemies to none na foreign policy? Wala na yun. Wala na yun. Naibaon na yun. Budol na yun, budol na. Napalitan na yun. Ako, Ang akin lang, sana hindi napalitan yan dahil lamang sa pulburon. Naku po. Sana tamang pag-iisip nung yan ay itinapon at ipinaon. Sinasabi nga dito sa kasaysayan, attorney, natapos yung Philippine-American War 1902. Na-fascinate daw yung mga Amerikano sa mga tribo natin, kaya ginawa silang exhibit, nabanggit mo, at human zoos. Grabe. Zoos, as in zoo. Nagkaroon zoo, talaga ng human zoo. Kinulong para tignan. Ito pala si MJ. Wow. At isa sa mga ito pala si Adna. isa sa mga ginamit nila doon, attorney, Hindi mga nila alam. igorot. Nung yung mga kamukha nyo ay dinisplay sa mga zoo, abay talagang ang mga babae nagtititili. We want that animal. Easy. Easy, We want easy. that animal, sabi Tama ng na, mga tama. kababaihang mga Amerikano. No? Oo. 1904, attorney, nagkaroon ng World's Fair kung saan ipinakita nga dito yung mga igorot people. Mantakin nyo. Naging attraction tayo na para tayong animal attraction. Talaga nga naman. Oh. Kaya nga minsan, nung ako'y nagsasafari, iniisip ko rin, paano kaya talaga kung may pag-iisip yung mga animal, no? Sinasabi itong mga taong ito, lalamunin namin ito eh, no? Pagkapagdating yung pagkakataon, naalala mo yung kwento ng Planet of the Apes? Na yung mga kinupulong natin, in-exhibit natin mga apes, sila na ngayon na mag-aharing uri, lagot na ang mga katauhan. Tsaka yung colonial mentality natin, attorney, kaya pa bang mabura yan, matanggal? Dahil yan din yung isa sa mga nagiging hadlang din. Pero kung tayo namulat sa katotohanan na talagang taliwas ang interes ng mga Amerikano natin, bakit yung ibang kababayan natin hindi mamumulat din? Huwag lang tayo magpapagod na kaka-explain sa taong bayan kung bakit kakaibang interes natin sa interes ng mga Amerikano. Tingin ko naman, maalala nilang kasaysayan at magugunita nila ang karahasan na dinanas ng kanilang mga ninuno sa kamay ng mga Amerikano, sa kamay ng mga Hapon. May kwento ka nga, attorney, di ba? Parang bihira ka lang makakita na ang isang may isa, halimbawa sa negosyo, ang pinaka-pinuno ay Pinoy, tapos yung mga manggagawa niya, mga foreigner, like Amerikano. Nakwento mo yan minsan. Oo. Yung doon sa South Africa ba yun? Oo nga eh. Oo, mahirap talaga. Pero anyway, yun nga, sa South Africa po, malupit din ang nangyari dyan, no? At talagang nagkaroon ng polisiya na walang karapatan ng mga itim. Mga puti lang lahat ang merong karapatan, no? Alam mo, napakatagal na panahon, kinonsinti yan ng halos na buong daigdig. Kailan lang naman natapos yan nung na-realize ng taong bayan kung gano'ng kalupit
yung sistema ng apartheid na talagang tinuturing na parang hayop yung mga itim natin mga kapatid dyan sa South Africa. Kahit hanggang ngayon, di ba, attorney, meron pa rin Asian hate, black hate, di ba, na doon sa, mismo sa Amerika na lagi nilang binabanggit, ipinagmamayang sa buong mundo na sila yung Big Brother, sila yung tagapagtanggol ng mga naaapi. Yet doon mismo sa kanilang bansa, hindi nila makontrol itong ganito. Well, ngayon, hindi na kulay ang basehan ng diskriminasyon. Ang nadidiscriminate ngayon, yung mga mahihirap sa ating lipunan. Wala silang mga karapatan. Kaya hayaan mo silang mamatay sa gera na hindi nila mapapanalo. Dahil after all, ang kasundulahan natin ay galing naman sa hanay ng mga mahihirap na Pilipino. Mali po yan. Tama po yung naging posisyon ni Presidente na bawat buhay na kanyang sundalo at kapulisan importante at hindi niya ito sasayangin sa isang gera na hindi niya mapapanalo. Sana po magkaroon ng ganyang kalinga ang ating mga namumuno ngayon. Alam ko po, tapos na ang rehimeng Duterte and we have to move on. Pero yan po, ikabahagi na ng kasaysayan. Tignan po natin kung ano yung best practices ng nakaraan. Dahil baka ito po yung tutulong para makamit natin yung kagustuhan natin na eventually maging isang mayaman na bansa at malakas na bansa ang Pilipinas. Attorney, may hamon dito sa ating chat box. Why not magsulat daw po kayo ng libro to correct our Philippine history? Meron na po, si Renato Constantino. Nakikiramay po kami yan sa pamilya ni Renato Constantino Jr. Ngayon ay 8, no? Ngayon ata ang lamay sa bahay po dyan sa Panay ng Renato Constantino Jr. Ako naman, high school, mabuti na lang sa UP ako nag-high school, binasa namin yung A Past Revisited ni Renato Constantino. Kung saan sinabi niya, hindi tayo na-discover ng mga Espanyol at kung ano yung katotohanan doon sa pananakop ng Amerika sa atin at kung paano binigyan nila tayo ng peking kalayaan. Sinigurado nila na kontrolado pa rin nila ang teritoryo, lalong-lalo na sa pangangailangan nila magkaroon ng unsinkable warships dito sa Asia. So, yung libro po ay naisulit na. Ang tawag po dyan, A Past Revisited and a Continuing, ano ba yung second episode ng libro niya? Kasi dalawang chapter ng book yan, yung Spanish, yung American, at saka yung Contemporary. A Past Revisited and a Continuing something, Continuing Past ata or something. No? So meron na pong ganyang bagong kasaysayan ng Pilipinas at marami na rin pong nakabasa niyang kasaysayan na yan. Pero attorney, tama, so hindi tama yung kumbaga na-discover tayo. How about ipinakilala tayo? Kasi ang alam natin, meron din sinasabi sa kasaysayan, mas nauna pa nga yung mga Chinese traders dito sa Pilipinas kumpara dito sa mga Espanyol. 600 pa lang after death, binigyan na ng hero's welcome yung Sultan ng Sulu na namatay sa China. Anong sinasabi nila na kailangan tayong madiskubre. Napakalakas na ng ating kalakalan at relasyon sa panig ng Pilipinas at ang China dahil pareho namang Pilipinas at ang China ay ancient civilizations. Ang problema lang sa atin po, yung mga artifacts na ating ancient civilization, nung dumating mga Espanyol, pinagsisira dahil ito daw ay blasphemous, dahil ito ay hindi kinikilala ang Panginoon. Kaya halos wala tayong natira para sa ating mga museo. Ang meron lang tayo sa mga museo ngayon ay yung kakaunting mga artifacts na nakuha natin sa ating mga katutubong mga kababayan na yan ang nagpapatunay ng sibilisasyon bago dumating pa ang mga kaputian dito sa ating shores. Ang significance po talaga ng pagdating dito ni Magellan kauna-unahang naikot ng Europeans ang daigdig na nagpapatunay na bilog ang daigdig at hindi flat. Yan po yan, yung first circumnavigation of the world. Yan pong importansya ng pagdating ni Magellan dito. Hindi po na siya ay nakadiskubre ng Pilipinas. Dati rin kontrobersyal na Maharlika. Oy! Ano na nangyari kay Maharlika? Sumikat na yung Maharlika. Yan yung MIF. Maharlika Investment Fund. Wala lahat tayo nakikinig na kay Maharlika. Nakita niyo ba? Mali yata. 271,000 yung huling broadcast ni Maharlika sa YouTube. Mali no? yata yung pagkapangalan nila dun sa MIF. Oo nga, kasi ngayon talagang Yung gusto sikat natin pa si nila. Maharlika, the vlogger, not Oo, the pero fan. yung Maharlika Fund, ano na ang nangyari? At May ano resulta na muna ba? rin ang latest revelation ni Maharlika. yung Ba, kung ano Chacha. na nangyari sa Chacha? Nagkaroon ng survey na 88% ng taong bayan ay tutol sa Chacha. Aba, ang awa ng mga kongresista, leading daw ang question ng Pulse Asia. Alam nyo, may mga
polling companies na talagang pinagkakatiwalaan. Ang tingin ko, pinaka-pinagkakatiwalaan ay Pulse Asia. Susunod ng SWS. No? At hindi nyo po mako-question yung siyensya sa likod ng ganyang survey. Dahil ako po ang kauna-unang trabaho, doon po ako nagtrabaho doon sa institute na nagsimula nitong cross-sample method na pagsusurvey, no? Para makuha nga ang pulso ng taong bayan. So, scientific po yan at tignan nyo naman, no? Pagdating sa mga resulta ng eleksyon, ay nagtutugma talaga ang surveys, lalo-lalo ng Pulse Asia, doon sa mga lumalabas na resulta. So, ang dapat tanggapin po, ayaw ng taong bayan ngayon ang charter change. Pero ang tingin ko, magpupumilit sila. Kasi nandyan pa rin ang kagustuhan nila na manatili sa pwesto or maging Prime Minister ang speaker. Nandyan pa rin yung kanilang pagnanais na maluklok sa pwesto ang mga Marcos sa mas matagal pang panahon gaya na nangyari nung panahon ni Marcos Sr. At nais nilang matanggal na ang Senado bilang balakid sa lahat ng gustong gawin ng mababang kapulungan na kagustuhan din ng presidente. So, pero pag pinilit po nila yan, talagang magagalit ng taong bayan. Kasi alam nyo, parang 8% lang ang gusto ng charter change. Yan ang po yung si Speaker at ang kanyang mga kongresista. Hindi pa kasama mga senador doon, no? Dahil lahat sila ay tutol sa pagbuwag sa Senado. So, kapag pinilit po nila yan, bagamat ganyan ang sentimento ng taong bayan, pagbabayaran po nila yan ng mahal sa pamamagitan ng kawalan ng mandato pagdating sa 2025 elections. Pero partners, anong mga peerless prediction nyo? Ako ang peerless prediction ko, bagamat nandiyan na yung survey na yan, pagpipilitan pa rin nila. Okay? At dahilan nga, kaya baka tayo magkagulo bilang isang bansa. Dahil hindi naman tayo papayag na ang gusto ng kakaunti, 8%, mananaig sa kagustuhan ng talagang overwhelming majority, 88%. Kaya lang, ang common number nila, 8. 88 yung isa at 8 yung isa. No? Parang napakalaki naman ng distansya. 80% ang diferensya doon sa ayaw sa charter change. Ang tanong dyan, attorney, wala na ba talagang nasa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso na maglalakas loob na tutulan itong Chacha? Alam mo naman natin, galing ka doon, attorney, sa House. Diba? Ang galawan doon, majority. Pag majority ba, ibig sabihin yes na lahat o may mga dissenting opinion yan na wala lang magawa dahil nga yun yung desisyon ng liderato? Well, hindi ko nga alam kung ano naging butuhan doon sa charter change Kasi parang hindi sila nag-individual voting Nag-viva voce lang ata sila At overwhelming yung yes. Kasi ayaw nila ng record kung sino talaga yung sumuporta sa charter change. No? Pero baka ako nagkakamali naman. Baka naman hindi kasi ako nanonood ng Congress TV. Okay? Na binuo nila. No? So, pero ang alam ko po, tinatago talaga nila. Di ba sa Congress TV daw, sabi nga ni Speaker, pwede kang magtanong doon kahit yung pinakamahirap na tanong. On record yun. I encourage you. Naka-comment siya kasi di ko lang alam. Pero nung nagtanong naman si Ka Eric, yun, wala nang prangkisa. Ask the hard questions. Baka hindi kasi sa Congress TV. Ang pagtatanong. Yan ang katotohanan. Alam mo, luma itong video na ito kasi may mga congressman na nandun pa sa video na wala na sa Kongreso. Isang congressman na taga-Bulacan nandun pa, no? Nung time na siya ay congressman pa. Okay. So, mga kaibigan, tayo po ay magmasid. Tayo po ay maging vigilant, magbantay, dahil nandiyan pa rin po ang banta ng charter change. Maski malinaw na walang may gusto niyan kung hindi ang mga kongresista lamang. Yun nga, kumbaga hindi assurance na kung babaguhin natin yung ating konstitusyon ay makakatulong ito na lumago yung ating ekonomiya. Kasi doon ba sa last administration, sa Duterte administration, attorney, bago pa man yung pandemya, meron na ba kayong projection doon na talagang gaganda yung ating ekonomiya? Ay talagang dapat nag-take off tayo kung dahil dyan sa COVID. At makita naman natin na matapos ang COVID, biglang ganun ang Pilipinas. Halos talagang vertical ang taas, hindi pa unti-unti. Talagang talon ang nangyari sa Pilipinas. Ngayon, pag ganito tayo, okay? Tumataas ng bahagya, pero sideways. No? Dahil nga, pabali-balentong ang polisiya. Paano ka magkakaroon ng mas maraming trabaho kung wala mamumuhunan? Paano naman mamumuhunan? Kung ang gulo-gulo sa bayan natin. At yung pinakamalaking bansa na pinanggagalingan ng puhunan, ayaw nang magpuhunan dito dahil baka mamaya kumpiskahin dahil ang pulisiya ng gobyerno, dapat ang mga Pilipino magalit sa China
Bakit sila mag-invest dito? Doon na lang sila mag-invest. At nag-invest sila ngayon sa Vietnam, Malaysia, Thailand, and Indonesia. Doon sa mga resolution of both houses, attorney, unless otherwise lang yata yung dinagdag doon provided by law, kumbaga walang specific na talagang maiintindihan ng lubos ng ating mga kababayan kung ano ang talagang gagawin. Kasi ano lang doon, yung foreign ownership, yung sa edukasyon natin, na yung mga nasa private schools nga, lumilipat na sa mga public schools, yet mag-i-invite pa tayo ng mga galing sa mga malalaking paaralan sa ibang bansa. Tsaka yung sa advertising ngayon, needed ba na magkaroon ng malawak tayo na mamumuhunan dyan sa advertising na yan, considering ang ginagawa na nga ngayon ng mga kumpanya, nangahatak na doon sa mga social media influencers para ma-promote yung kanilang mismong mga produkto. Well, ang problema kasi, nawalan ng kredibilidad ang Kongreso. Sinasabi nila, economic provisions lamang. Pero ang kanilang sinusumiti sa taong bayan, doon pa lang sa pirma na yan, ay tanging Kongreso lang ang magsusumiti ng proposals. Dahil nga, ang ginawa nila, walang separate voting sa panig ng Senado at ng Kamara. So mananaig ay ang suhestyon ng 318 congressman laban dun sa 24 mga senador. At kapag ganyan ang nangyari, hindi po talaga magagarantihan na economic provisions lang ang magbabago. Lalong-lalo na si Secretary Gadon na napakalapit kay Presidente, inamin na niya na dapat ikonsidera rin ang pagbabago sa political provisions ng ating saligang batas. Galing po yan sa pinakamalapit na aliado ng ating Presidente sa mulat-mula. Kasing lapit po siya ni Maharlika bago nag-iba ng isipan si Maharlika kay PBBM. So alam na po natin, ang talagang intensyon nila, hindi lang economic provisions, pati na po ang political provisions. At talaga namang sinabi ni Secretary Gadon, kasama dyan sa kanyang proposal, yung pagpapalawak pa ng termino ng mga nakaupo na siyang tinututulan ni dating Presidente Duterte. Sabi nga niya sa Davao at sa Cebu, abay di ako tututol sa kahit anong charter change basta hindi makikinabang ang mga taong nakapwesto ngayon. Pero malinaw na isa sa gustong mangyari ng aliado ng Malacanang na si Larry Gadon ay yung political provisions ay mabago na rin, kasama na yung pag-lift sa mga term limits at sa pag-extend ng termino at doon sa pagbubuwag nga sa Senado. At marami na sa ating mga kababayan, attorney, sabi nila, mga gahaman sila, kailangan pang lipunin ang ating mga karapatan. Good morning po sa Nugbayan. Salamat raw, attorney, sa pagbibigay ng libreng history lecture live on TV. Ay, nakasalamat naman po. Kung may pagkakataon po kayo, basahin niyo yung kasaysayan natin na isinulat ni Renato Constantino Sr. Oo. Okay? Sabi naman dito, kawawa naman mga mahihirap na Pilipino, lalo kaming naghihirap pag natuloy iyang tsa-tsa. Kaya dapat raw hindi matuloy yan, attorney, dadami daw buhaya. Oo nga, talagang ang buhaya will be in power forever and ever. Ano ba talaga ang real na population ng mga buhaya? Kasi sabi nga ng DNR, nababahala sila. Mahigit 80% na raw yung ibinawas sa populasyon ng mga buhaya. Siguro, yun yung sa kagubatan, yung iba nakabarang na raw. Hindi, nandoon sa Batasan Hills. Easy. Full force sila May sa Zuba Batasan doon? Hills. Oo. Attorney, eto muna para paalala sa ating mga magulang at sa mga kabataan. Ngayong araw pala na ito ay nagdeklara ng suspensyon sa face-to-face classes. Okay, linawin lang natin face-to-face classes lang ang idineklarang suspendido sa lahat ng mga public schools sa lahat ng sa buong bansa, no? April 8 mga kapartner. So, mayroon pa rin pasok dahil ipatutupad, ang tawag nila dito ay asynchronous classes or distance learning, either modular o di kaya ay online class. Alam mo naman, attorney, dahil sa matinding init ng panahon, kahapon nga, nakapagtala ng maraming lugar na nasa dangerous level o danger level, lagpas 46 ata degrees ang naitala sa iba't ibang mga lugar, attorney. Kung ikaw ang tatanungin, attorney, gusto mo ba na maibalik tayo sa original na opening ng classes, kasi panahon dapat ng bakasyon ngayon sa mga estudyante, yet nilipat natin. Bilang isang guro din, attorney, gaano ba kahalaga na ma-maintain yung magandang ventilasyon naman para sa mga kabataan? Ang kinakailangan, lahat ng ating mga classrooms, maging classrooms ng UP College of Law.
Oh. Kasi sa UP College of Law, lahat ng classrooms namin fully air-conditioned. Ang library fully air-conditioned. Ang canteen fully air-conditioned. Okay? Kakayanin naman, kung kakayanin yan. Dahil ang UP naman, naabutan ko yan nung ako'y nagsimula ng kolehiyo Aircon at na ba? ng high school. Walang aircon noon. Walang aircon. Ang aircon lang namin sa UP Integrated School noon, yung AV room, yung audiovisual room. Pero mga classrooms, wala rin po yung Pero aircon. maraming puno kasi sa UP. Maraming puno. Kaya nakakatulong doon. Pero ang punto nga is, ngayon lang naman nagka-aircon yan. So, kung tayo po'y mag-iinganyo ng mga mamumuhunan sa ating bansa gaya ng China, lalago po ang ekonomiya, magkakaroon tayo ng mas malaking pondo para lahat ng classrooms ay mapa-aircon natin. At, siyempre, may pambayad din ang kuryente. No? Meron nga pala isang kumpanya na talagang nanais na magbigay ng libreng solar power sa lahat ng public schools. Kapag libre na ang kuryente, baka naman po pwede ng unti-untiin na magbili ng air conditioning sa mga classrooms natin. Nang sa ganon, baliwala na ngayon ang init pag nagkaroon tayo ng aircon. Pero bilang isang magulang po, ngayon kasi mga anak ko, wala na eh. Graduate na ng college, nasa professional schools na, maglo-law school na, magme-medical school na. Alam mo naman ang law school at medical school, lahat ng mga classrooms dyan ay fully air-conditioned na. Pero ang tanong sa ating mga magulang, ano bang gusto ninyo? Na iinitan ng ating mga anak sa panahon ng tag-init o yung hindi makauwi dahil sa baha? Yan po ang pagpipilian natin. Yung hindi makakauwi sa baha o yung naiinitan sa classroom kapag ang ating eskwela ay bukas sa tag-init. Ewan ko ba, dapat siguro magkaroon talaga ng survey kung anong mas gusto ng mga magulang. At tanongin rin natin yung mga learners kung ano mas gusto nila. Kasi either way, nagkakaroon din ng class cancellation. Dati-rati, signal number 3, no classes for all levels, di ba? Ngayon, napakainit. May klase pa rin, pero distance learning. Yan naman po yung mabuti na nangyari dahil, well, hindi po mabuti yung COVID, pero dahil nagkaroon ng COVID, nagkaroon tayo ng asynchronous. Ibig sabihin, yung miski hindi face-to-face, tuloy po ang learning process. Pero attorney, tanong din natin sa ating mga kababayan kasi pag mainit yung panahon, ang tendency, kanselado lang yung face-to-face, tuloy pa rin. Either pwede silang mag-online. Pag panahon ba ng tag-ulan o panahon ng bagyo, yes, suspendido yung face-to-face niyan. Maganda ba ang signal sa online? Parang Hindi lang yun. Parang mas advantage pa ata rin yung ano, Yung mainit. Yung mainit, no? no? Kasi pag bagyo, minsan wala rin kuryente. Yo, Diba? walang Naalala mo kuryente. isang Ang huling signal. malakas na bagyo na buong Cebu, nawalan ng kuryente. No? At napakatagal bago na ibalik ang kuryente. Sa kapag bagyo, talagang natitigil ang learning. Pero ano kaya, magpagawa tayo ng survey, miski online survey, kaya ba gawin yan sa iyong Pwede naman yan. iPad? Gumawa ka Siguro nga ngayon for, ng survey. para sa Wednesday Mas natin. gusto nyo bang naiinitan at magkakansela or yung binabaha ang ating mga learners? Okay? Talaga naman pong wala tayong magagawa. Dalawa lang po ang season ng Pilipinas. Tag-init at tag-ulan. Tsaka pag malamig din ang panahon, attorney, mas maganda ba mag-aral niyan? Baka makatulog lang sa bahay, mawala na yung Patalinuhan ng Business magulang na naman. Ganoon na naman yun, di Sila ba? Sila na- Pero alam mo ako talaga, pinagagalitan ako ng lola ko kasi talagang gustong-gusto ko ang bagyo. Kasi ang bagyo, ang sarap singhutin ng hangin. Malinis na malinis. Tapos gustong-gusto ko yung hangin na malakas. Tatayo ako sa labas ng bahay namin. Hindi ka na ba talagang, nakakatulog? wow, gustong-gusto ko talaga yun. Galit na galit ang lola ko dahil sabi niya, ang dami mga bahay na nasisira, ikaw tuwan-tuwa ka pa nagbabagyo. Kasi lalo na yung pagkatapos ng bagyo, di ba, amoy mo yung hangin. Napakalinis. No? Kaya alam mo, kahit ganong polusyon ng Maynila, pag tag-bagyo na, ay nako, nalilinis. Meron tayong air cleaning system. Ang tawag, typhoon system. Ayan. So, yan yung paalala din natin sa ating mga kababayan. Kasi kahapon nga, may 11 lugar sa bansang nakapagtala po ng mapanganib na heat index level. 46 degrees Celsius pa lang naitala, pinakamainit ito, dyan po sa Camarines Norte sa bayan po ng Dait. Sinundan po ito sa Apari, Cagayan at Cotabato City sa Maguindanao na pareho nakapagtala ng 44 degrees Celsius. Naitala naman sa San Jose, Occidental Mindoro ang 43 degrees Celsius. Nag-viral pa nga, attorney. Hindi ko lang alam kung legit yun Nagluto siya sa ilalim ng tirik ng araw ng itlog. At, Kaya talaga maluto na at 40, 43? Ayan, oo. Oo. Parang pugon, pugon. Ay, nako.
Oo nga, kaya lang marumi naman yung sahig. No? Hugasan yung sahig. Pero Sa mga nagano siya, nagtitipid po, nagdala ha? siya ng kalan, yung ang tawag nito? Frying pan. Frying pan, tapos nilagyan niya ng mantika, doon siya nagluto ng Di ko lang alam kung legit ba yun, kung walang halong daya yun. Bakit Pero hindi natin totoo. subukan mamaya-maya? Oo, Pwede di rin. ba? Oo. Pwede. Hindi naman masyadong mainit daw dito sa Metro Manila. Doon ka sa norte, o di kasi, kahit sa Mindanao, Luzon, Visayas at Mindanao nakakapal. Halimbawa, dito, yung 7 lugar dyan sa Tuguegarao, Cagayan, Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa, at Aborlan sa Palawan, Pilis sa Camarines Sur, Rojas City sa Capiz, at Zamboanga City. So Luzon, Visayas at Mindanao ay nakakaranas lang ng matinding init ng panahon. So asahan din yung mataas na billing ninyo sa inyo pong mga kuryente kasi gagamit kayo ng mahaba-habang panahon sa inyong mga air condition.